Eto mga kapatid, mukhang umaaray talaga ang China, no, dun sa tariff war na ginagawa ng US. Well, alam ko may pag-uusap na sila tungkol dito at maipopost muna para mapababa yung tariff, no. Alam ko mga kapatid, meron ng pag-uusap ang Amerika at saka China about doon. Pero sa balitang to, 18 hours ago pa lang naman ang nakakalipas. Ibig sabihin bago pa lang to. Sabi rito mga kapatid, China nagbabala versus US bullying sa pamamagitan ng tariff war. So tinatawag nilang bully ang US dahil nga dito sa pagtataas ng tariff, no? Sabi rito sa gitna ng lumalalang tensyon sa pagitan ng China at Estados Unidos, pinalalim pa ni Chinese President Xi Jinping ang ugnayan ng kanyang bansa sa Latin America. Mga kapatid at yun, sabing ganon. So alam nyo mga kapatid, ang China, apektado na talaga sila nung tariff na na ginagawa ng US. Pero kasi meron silang imaheng iniingatan at ayaw nilang ipakita sa buong mundo na nahihirapan sila, muguho sila. Kaya ipinapakita nilang malakas sila kasi kailangan nilang ma-maintain yun. Pero kung talagang malakas sila mga kapatid, hindi sana sila tinatablan, no, nitong tariff war na to na sinasabi. Kasi ito, kahit nataasan nila ng tariff yung Amerika, wala, todo pa rin si Trump Todo pa rin si Trump sa pagtaas ng taripa Ibig sabihin, hindi talaga apektado si Trump doon. Tinaasan mo kami, taasan ka ulit namin. Diba? Tingnan nyo kung sino yung umaaray, yun ang talagang naaapektuhan mga tol. Now, siguro panoorin natin tong balitang to mula rito sa UNTV News. The world today is undergoing accelerated transformation unseen in a century. 百年变局加速演进，多重风险 multiple risks 交织叠加 intertwined， and 各国唯有团结协作， safeguard 才能 global 维护 peace. 世界和平稳定， Sain nyo na lang. 促进全球发展繁荣。 Binatikos ni Chinese President Xi ang umano'y ginagawang bullying ng Estados Unidos. Binatikos ni President Xi Jinping ang ginagawang bullying ng Estados Unidos habang binubuli naman nila yung mga maliliit na bansa. Diba? O, isa na tayo doon. Pilipinas, wag na tayo lumayo. Wag na natin tignan yung ginagawa nila sa Japan, yung ginagawa nila sa Taiwan. Tingnan na lang natin yung ginagawa nila rito sa Pilipinas. O, diba? Ang sakit, diba? Yung tipong binubuli ka rin. Kasi ganun ang nararamdaman natin mga kapatid sa China. Ni Chinese President Xi ang umano'y ginagawang bullying ng Estados Unidos. Ayon kay President Xi, nagdudulot ito ng pagkakawatak-watak sa pandaigdigang ekonomiya. Gus, kala mo talaga concern no? Ginawa ito ng Chinese leader sa harap ng mga dumalo sa China Community of Latin American and Caribbean States o CELAC Forum. Muling iginiit ng Chinese President na hindi dapat gamitin ang mga taripa bilang sandata laban sa mga bansang nais umunlad. Wow! Coming from them. Ang Pilipinas nais umunlad din. Diba? Ang Pilipinas, tayo isang developing country. Third world country mga kapatid, hindi tayo ganun kayaman. Pero tignan nyo, nag-a-upgrade pa lang tayo ng ating mga sandata. Nag-a-upgrade pa lang tayo ng ating military, tutol na agad sila. So wala ba tayong karapatan para doon? Diba? Todo tutol sila Nais natin bumili ng mga ganitong jet fighter, tinututulan nila, umaalma sila dahil gagamitin daw sa kanila o kaya banta daw sa seguridad nila. Wow! Diba? Tapos ngayon wag daw gamitin sandata ang taripa para laban sa mga gustong umunlad na bansa. Wow! Talagang sa kanila pa mismo galing. Diba? Kaya itong nakaraan nga lang, hinahabol ng mga warship nila yung warship natin mga tol Diba? Ilang ulit na mga kapatid na itinataboy nila yung mga mangingisda natin. Yung mga mangingisda natin, wala bang karapatang mangisda sa sarili nating exclusive economic zone? Anong sabi ng UNCLOS? Anong sabi ng arbitral ruling? Traditional fishing ground, itong Baho de Masinloc ng Vietnam, China at saka ng Pilipinas. O bakit sinosolo lang ng China? Diba? Wala bang karapatan yung mga mangingisda natin na mangisda doon? Tapos ngayon umaangal sila sa tariff war nila? Gamitin ang mga taripa bilang sandata laban sa mga bansang nais umunlad. 关税战、贸易战 There are no winners in tariff wars or trade wars. 没有赢家，
霸凌霸道， Bullying and hegemony 只会 will 孤 only 立 lead to 自身。 Nangako self-isolation. rin si Xi ng $9.2 billion na pondo para sa mga proyektong pangkaunlaran sa Latin America at Caribbean. Sa kasalukuyan, higit sa 2/3 ng mga bansa sa rehiyon ang nakasama na sa Belt and Road Initiative ng China. Sa kabila ng paglawak ng impluwensya ng China sa Latin America, iginiit ni President Xi na hindi layunin ng Beijing ang makipagkumpetensya sa Estados Unidos, kundi ang itaguyod ang pagkakaisa at pag-unlad sa rehiyon. Itaguyod ang pagkakaisa at pag-unlad sa rehiyon. Pero land grabbing dragon. Magkaisa tayo pero akin yan lupain mo ha. Magkaisa tayo pero akin yan teritoryo mo ha. Kunin ko yan. Tindi mga tol, di ba? Grabe. Marvy Delfin. O eto mga kapatid. Balita mula sa PTV Philippines, yan 16 hours pa lang ang nakakalipas. Chinese vessel spotted near Bajo de Masinloc. Tulad nga nung sinabi natin kanina mga tol, eto'y nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero yan, etong Bajo de Masinloc mga tol, ayon nga sa arbitral ruling, ito'y traditional fishing ground ng mga bansa. So walang dapat umangkin dyan. Yun ang sabi international law. Pero iba ang ginagawa ng China. Pagkakaisa at kaunlaran ba? Pag ganun, ayaw mong i-share yung isang lugar na hindi naman solo inyo? Diba? During 3-day KKK project rollout, panoorin na lang natin to. A 3-day rollout of the Kadiwa sa Kanlurang Karagatan or KKK project was recently conducted in the West Philippine Sea near Bajo de Masinloc as part of efforts to bring essential goods closer to Filipino fisherfolk. But during this mission, a vessel from China's People's Liberation Army Navy was spotted in the area and remained nearby throughout the activity. What happened next? PTV correspondent Harley Valbuena has the full report. Warship yan A ship of the People's Liberation Army Navy of China was spotted and stayed in the entire 3-day rollout of the Kadiwa sa Kanlurang Karagatan or KKK project in West Philippine Sea near Bajo de Masinloc. Though the Chinese vessel did not do any aggressive action, there is an instance where it came near MV Kunimatsu vessel, which is a part of the Philippine mission. So Despite do wala silang ginawang aggressive action, pero namalagi sila doon at lumapit lang. Diba? Wala silang aggressive action, oo, pero intimidation pa rin yun eh. Lalo-lalo na rito sa mga maliliit na barko, bangka. Bakit? Warship yun eh. Like this, the KKK project proceeded with the help of the Philippine Coast Guard's escort vessel, BRP Gabriela Silang. From Oo nga morning naman kasi Coast Guard lang to eh. Bakit nga naman lalapitan ng Chinese Military Navy, di ba? PLA until Navy. evening, fishermen from Zambales continuously came under the KKK mission. The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources directly buys the fish catch of the fisherfolk in the middle of the sea. Through this, the freshness of the fish will be preserved under the post-fishing facility inside the MV Kunimatsu fishing carrier. So ito yung proyekto ng ating gobyerno na kung saan yung mga huling isda nga ng mga mangingisda nating na pumapalaot sa West Philippine Sea, sa dagat palang bibili na nila. Nang sa gayon mga tol, madodoble ang kita ng ating mga mangingisda. Instead na halimbawa, ang kaya lang capacity lang ng bangka mo is 5 tonelada lang. For example lang, hindi exact ano yun. 5 tonelada lang. So babalik ka sa Pampang para ibenta yon, gastos ka ng crudo nun, tas babalik ka ulit sa karagatan para manghuli ulit ng another 5 tonelada for example. So for example lang naman, 'di ba? Tapos ito na ngayon ang gagawin ng ating gobyerno. Sa karagatan pa lang yung mga huli mong isda kukunin na nila, bibili na nila 'yan. So hindi mo na kailangan pang bumiyahe pabalik ng Pampang at babalik ulit sa laot para manghuli ulit. So dito, bibili na nila yung huli mo. So nandiyan ka na, pwede ka namang huli ulit ng panibago para pagbalik mo sa Pampang, dalawa na benta mo sa Pampang at saka sa dagat, di ba? Magandang idea. Fishermen can also save expenses in the operational costs. They were also given supplies of diesel and ice. Ay, malaking bagay po sa amin yan, sir. Malaking tulong po yan ng may ganito kasi katulad ngayon, mahina yung pahuli ng isda. Para po sa amin, maraming salamat po at malaking bagay at malaking tulong po yun sa amin, sir. Kita mo yung gaano kaliit na bangka nito, di ba? Imagine mo, ilang kilo lang ang kayang kunin nito. Oh,
Pagpalagay na natin mga kapatid, ang kaya lang isakay nitong bangkang to mga tol, katumbas ng mga 100 kilos lang for example, di ba? Kasi medyo nakakabawas po ng panggastos at konsumo ng starting namin sa bangka. Malaking tulong po sa amin yun kay nababawasan po yung konsumo po namin, yung starting po. Siyempre, nagpapasalamat po kami sa Coast Guard, sa BIPAL at saka kay Presidente. The PCG added that aside from the big help in fishermen's livelihood, the project also aims to encourage them not to fear fishing in our own territory. Tama. The objective is to make sure that the Filipino fishermen will be encouraged na mangisda sa West Philippine Sea and to go further out, no? Not just on the territorial sea natin. In this kind of support of the government, we can be able to increase the fishing activities ng ating mga kababayang Pilipino at isaas ang supply ng pangisdaan at makakaapekto ito sa presyo ng ating seafoods no, na kinakain dito. After the successful mission in Zambales, the Kadiwa sa Kanlurang Karagatan project is also targeted to be brought in other fishing grounds in the country such as Palawan. Tama. Hardy Volbena from Siyempre dapat lahat, no, buong West Philippine Sea o lahat buong dagat na ng Pilipinas. 'Di ba? Maabot sana nitong proyektong 'to. Maganda 'to. 'Di ba? At dito na ipapakita natin mga kapatid na talagang meron tayong pagkakaisa at tinutulungan ng gobyerno yung ating mga maliliit na mga mangingisda. Sana ganun din sa mga magsasaka. 'Di ba? Tulungan din ng ating gobyerno. Sa totoo lang mga tol, napakalawak ng mga sakahang lupa dito sa Pilipinas. 'Di ba? Nalaman-laman nga lang natin itong mga nakaraan, 'di ba? Pinaparentahan yung ating napakalawak na mga sakahan sa ibang bansa o sa ibang lahi. Tataniman nila ng bigas para dalhin doon sa kanilang bansa tapos pabalik sa atin, import na. Imported na. 'Di ba? Mas mataas na presyo pag ganun. 'Di ba? Bakit hindi na lang dito sakahin, dito na lang yung mga magsasaka? Wala nang middleman. 'Di ba? Gobyerno na mismo para para mas mapababa ang presyo ng mga bilihan natin. Anyway, bilang mga Pilipino, ano masasabi niyo diyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.